Insertion. Kawawa din ko kasi si DPWH Secretary ni Bono. For example, yung isang Siya ang ginugulpe. Siya ang ginugulpe. Tinatakot din siya ng mga congressman. Yun na nga yun. Yun ang ibig sabihin. Na ano siya eh. Pinapahirapan siya. Hindi, tsaka yung mga Pinupuya talaga yan. Hindi pa uwi. Alam naman natin, for example, isang congressman nagtayo ng mga infrastructure niya sa mga bangketa. Di ba? Ng Maynila. Ayan, 19 million. Sino yan mga kababayan? Comment yun dyan. Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Tantabunan PH channel mga kababayan. And nandito na naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-usapan natin. Nako, Joel Chua, nananakot nga ba ng sekretary ng DPWH? Oh, ito yung pag-usapan natin ngayon mga kababayan kasi, may pinag-usapan itong sina Secretary Boying Rimulya mga kababayan dyan sa executive session na kung saan mukhang may nasabi itong si Secretary Boying Rimulya mga kababayan. At ito pa, Joel Chua din mga kababayan, sinabon talaga. Sinabon. Ano pang natin dyan? Tawag dyan. Ano pang words na pwede natin gamitin? Sinabon talaga ng taga-executive session kasama si Boying Rimulya, mga kababayan, ha? At the same time, itong secretary din ng DBM, mga kababayan, sinabon din sa harapan ni Secretary Rimulya, mga kababayan. Ito, walang patawa dito. Mabuti nga ito dito mga kababayan na napag-usapan nila. Kahit sa harap ni Boying Rimulya mga kababayan, binanatan si PBBM, yung secretary ng DBM, at ito din si Joel Chua mga kababayan. Okay? So ito yung mga pag-usapan natin. Kasi nandito pa rin tayo sa pagpapatuloy ng issue ng flood control mga kababayan. At kanina, hapon, naglabas nga ng ngayong araw na ito, naglabas nga ng listahan si PBBM ng 15 kontratista na maraming kontratang nakuha sa gobyerno. And of course, isa doon sa mga contractors, or sabihin natin dalawa doon mga kababayan, ay yung isa, pagmamayari ni Congressman Zaldico, at yung isa, pagmamayari din ng kanyang kapatid na I think tumakbo, hindi ko lang alam kung nanalo mga kababayan, ha. At least may nalalaman na tayo, pero nakakagalit itong pahayag dito ni PBBM mga kababayan earlier. Ito, pakinggan natin. Ito, inilabas ko na ito kanina, pero bago natin ito puntahan, ang pinag-usapan dito sa executive session, mga kababayan, I think kahapon, ito, pakinggan muna natin si PBBM dito. Itong parte na ito, mga kababayan, ha? By the way, bago natin i-play, paki-like po and share yung videos natin. And then, paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? Ito. Play natin. Doon po sa 15 contractors na nakita natin, meron po bang link sa mga government officials, especially po sa mga congressmen na nakaupo, sir? Wala na pa talaga tayong investigative journalist ngayon dito sa Pilipinas. Trabaho niya yan. Look it up. We are going to look at it also. But it will be premature for me to name names, etc. until we really know what's going on. But Kala niyo kasalanan pa ng media mga kababayan? Premature pa daw to name names. 4 na taon na siya, or sabihin natin 3 taon na siya dyan mga kababayan, ha? 3 taon ka na, yet ngayon premature pa rin. 3 taon na yan ginawa ng mga kongresista sa pamumuno mo, yet ngayon premature pa rin. So ibig sabihin mga kababayan, harap-harapan ng ginagawa ng kanyang mga kaalyado itong pagnanakaw, pangungurakot sa harap niya, wala pa rin siyang ginagawa. Okay pa rin sa kanya. Ito, patuloy natin. go out there. Tignan ninyo. Talk to the people. We need to hear from everyone. And that's I think something that we can all play a part in. I know that once this comes out, that kung ano-ano makapapasok na reklamo, kung minsan justified, kung minsan hindi, dahil may alitan for political or whatever, natalo sa kontrata.
the usual thing. But we'll still go through every single one, and we still have to see what really is credible and what needs to be acted upon. Na ibig sabihin mga kababayan, wala talagang ginawa pa. Yung sa SONA, palabas lang yan para mapalakpakan lang. Kasi naghihintay pa ng sumbong, naghihintay pa kung anong resulta ng mga investigative journalism ng mainstream media. Naghihintay pa sila dyan. Tapos, pag mayroon ng ganyan, dyan pa sila titingin. Kalain nyo yan? Ganyan ang ating Pangulo, mga kababayan. Super active talaga. Kalain nyo yan? 3 taon ng ganyan, alam na may corruption dyan, may mga in-insert na projects, dyan nangyayari yung corruption, okay lang sa kanya. Okay lang. Sumbong lang kayo. Tapos, pag nagsumbong na, titignan pa namin. Nako, mga kababayan. At ito bakit ko ito ipanikita? Kasi dito, I think nung Sunday ito mga kababayan, or nung Saturday, I think nung Sunday ito, pakinggan natin ito. Kasi pinag-usapan ito dito kung anong dapat gawin. And imagine mga kababayan, nandyan si Secretary Boying Rimulya isa siya dyan. Pinag-usapan dito kung anong problema dito, lalo na dito sa mga flood control projects. Ito, pakinggan natin. Pero ito, bago lang natin maiwan, pinag-uusapan yan, pondo ng Kongreso matatapyas ang DBM. Gusto lang natin ibigyan ng si DBM Secretary Amina. Si DBM Secretary Amina, mahusay, magaling. Pero Madam Secretary, Medyo kailangan hunin yung Salain. salain. Salansilin. Hindi pwede yung pupunta kayo, iikot kayo, mag-i-inspection kayo ng projects, flood control, etc. Tapos parang kinagagalitan nyo, pangit. Bakit ninyo in-release? in the first place. In the first place, di ba? Kung gusto po nyo talagang manalo, national. Ayan. Dahil nakikita ko marami kayong mga TikTok, social media, etc. Marami ba? Ano ba? Tatakbo ba itong si Secretary Amina Pangandaman? Marami ba? Marami ba? Hindi daw, sabi hindi. na, Anyway. pinagtanggol naman ni Boying Rimulya mga kababayan, hindi daw tatakbo. Pero of course, super active daw sa social media. Itong problema, ako agree ako dito. Kaya nga, matagal ko nang sinasabi dito sa channel natin yan mga kababayan, na hindi kasi pwede nga na sa Congress mo lang yan i-blame yung issue sa flood control na yan. Kasi in the first place, ikaw bilang presidente na sa executive, ikaw yung magsusumite ng National Expenditure Program. Yan yung plano mo for the whole year. So most likely, ikaw, alam mo kung anong priority mo or priorities mo ng mga proyekto. Kung meron man o kung meron man, problema dyan kung wala. Yan yung malaking problema. Kaya maraming ini-insert kasi inaalaw lang yung mga insertions kasi walang proyekto Then natin malalaman mga kababayan na talaga walang ito of course, pero yung mga big tickets nga sabi ni VP Sara wala. Di ba? Kasi kung meron mang big ticket projects na yung masasabi mo ito, identity ito ng administrasyon ko. So most likely ikaw mismo prioridad mo nga yan, ikaw mismo, sasabihan mo yung Congress, ito, bigyan nyo ito ng budget. Yet kasi nagkalabo-labo na yan nangyayari lalo na sa 2025 budget kasi walang klarong proyekto, walang klarong priority, pag-submit ng NEP, nagmaniobra yung Congress dyan, inilipat-lipat, dagdag bawas. Tapos, paglabas ng GAB, General Appropriations Bill, Bisaya na noon tuloy mga kababayan. Paglabas ng General Appropriations Act, kung meron mang vinito, konti lang. Pinirmahan mo pa. Inaway mo pa yung mga taong nagbulgar ng katarantaduhan. Di ba? Ano ibig sabihin dyan? Most likely, parte ka ng nangyayaring korupsyon bilang isang pangulo. Inaalaw mo yan At hindi lang yan Hindi lang pinirmahan. Ito sinasabi nila. DBM. Department of Budget and Management. Alam mong hindi pasok sa priority ng programa ninyo doon sa NEP. Bakit kayo nagre-release ng mga proyektong hindi
saklaw ng programa ninyo. Di ba? Napatanong tuloy tayo mga kababayan, hindi nga kaya ang mga nagrekomenda nitong mga sekretaris na ito ay itong mga liderato ng Kongreso? O itong mga kontratistang nasa Kongres mga kababayan? Kasi ikaw bilang presidente, common sense magsasabi sa'yo na huwag mong pirmahan yan kasi salungat or hindi sang-ayon sa kung anong prioridad ng administrasyon mo. Di ba? Paglabas ng GAA, yan, pinirmahan mo. Tapos, aside sa pinirmahan mo, pinarelease mo pa yung budget, yung pera, na talagang hindi naman talaga pasok sa plano mo. O di, ayun lahat dyan. O ito, binanatan tuloy. O, ito muna mga kababayan na later, puntahan. Stay tuned kayo hanggang sa uli kasi puntahan natin yung kay Joel Chua dito. Pero sana lang makita maigi ni Secretary Amina, di ba? Itong mga ito, di ba? Hindi pwedeng puro photo release, press release, social media release. Hindi pwede, kailangan sa action, ma'am. Kung talagang nakikita nyo hindi dapat i-release, wag nyong i-release. Di ba? Ganun lang kasimple yan. At ibigay ninyo yung mga listahan. Di ba? At, Si Boying Remulla mga kababayan, nahihiya na, hindi na yung makapagsalita. totoong listahan. Back to basics tayo. Yes. Nasa NEP, kung ano man yung insertion, sabi nga, zero sum, dadagdag ba, dapat konti lang. ganun. Dapat Wag institutional. naman yung sobra. Ang dating. Dapat institutional Ang dating, yan. intervention or insertion. Ito tanong ko na si JB, si Boying, Kong John at sa Paring Head. Nagsalita na si Pangulong Marcos on the national government projects na gusto niya whole of government Comprehensive ang approach. Isa na rito doon sa flood control. Meron pang iba na sinabi na si Pangulong Marcos gusto niya buo ang pagtingin ng Kongreso dito. Ito ba ay nailagay ba? Yun ang tanong. Nailagay ba ito yung vision ni Presidente dito sa NEP? Very specific. Kasi importante. Wala nga eh. Wala nga vision. Huwag ka nang magtanong halata. Yang sinasabi ni PBBM sa SONA, pang SONA lang yan. Para palakpakan. Ang totoo niyan talaga, wala na siya talagang masabi, wala nang maibigay na report, magandang report. Kasi booking na ng taong bayan, kung anong mga ginagawa nila dyan, booking na yung mga kongresista, pinirmahan pa niya, pinarelease pa ng DBM, di wala na talaga. Hulog na talaga sa kanilang mga katarantaduhan. So, para mabawi yung tiwala ng taong bayan, yung totoong taong bayan, mga kababayan na tayo, para mabawi yung totoong, yung kalooban ng taong bayan, dapat sabihin mo yan sa SONA. Pero of course, yung unang video pinakita ko, doon nga lang matatapos. Walang mangyayari dyan. Akalain nyo, kasalanan pa ng mainstream media na nagtanong, kasi nga raw, bakit wala na nga raw investigative journalism? Naghihingi ng sumbong ng taong bayan, which is okay nga naman. Pero lukuhan lang yan mga kababayan. Di ba? At ito nga ngayon. Kahit ordinaryong Pilipino, ito more ordinary. Except dito kay JVRC ito abogado, ito I think congressman, di ba? Tayo nga alam kung anong common sense ang ginagamit natin mga kababayan, kung anong pwedeng gawin, ha? Paglabas ng GA, veto mo yung mga hindi pasok sa programa mo, or isuli mo yung produkto ng Congress na hindi pasok sa programa mo, or ito na nga, yung DPM, wag i-release yung pera. Wala. To be fair, kay PBBM, sabi nga naman ni Toby Chanko mga kababayan, according to Toby Chanko, meron nga namang ilang bilyong hindi inirelease. Pero mayroong nirelease. Mayroong inirelease. Ha? Iba naman kasi yung wala talagang inirelease o hindi inirelease, yung talagang project na walang klaro compared doon sa meron. Bakit na sinasabing walang klaro? Kasi yung mga in-insert mga kababayan, hindi yan ora mismo magkakaroon ng plano. Kailangan mo ng mahabang panahon, oras, para makagawa ka ng plano dyan. Yet, in-insert, then, kailangan ora mismo mayroong plano. So, most likely, hindi yan magagawa ng DPWH.
Ito, patuloy Ito yan natin. di ba? Oh. Yung tungkol sa flood control, irrigation, etc. Very specific sa presidente doon. River systems base. River systems. Ibig Pero- sabihin, basin, etc. at lahat. Kasi hindi, nawala yun eh. Natural drainage. Yun, natural. Bago lang tayo mag-break, ang importante ho kasi dito, Mr. President, yun ho sinasabi Ito. ninyo na susunod. Kasi po, pagka hindi po nasunod yan, makakantsawan ho kayo ng publiko, nasasabihin tayo puro podcast. Tayo, puro salita lamang. Diba? Wala po tayong nagagawa. Maglagay ho kayo ng Exhibit A. Diba, sino ba talaga yung mga congressman na nagsingit? Sino ba yung mga senador na nagsingit? Ano ba mga projects? Madali namang makita yan. Magkano yung pumalpa, kaya binabaha yung mga taong bayan. At saka, ano yung mga ginawa ng mga lokal? Kasi kung minsan, yung mga lokal, ano yun eh, pa-sulsul yun eh. Oo. Ngayon mga kababayan, dapat kailangan talagang magbigay ng pangalan si PBBM or mga pangalan ng mga kongresistang kontratista din na kumita ng malalaki dyan sa mga proyekto. Automatic yan mga kababayan. Congressman ka, kontratista ka, di kumita ka. Diba? Bigay ka ng pangalan. Huwag ng paligoy-ligoy pa. Simple naman. Ngayon, sinasabi, sa unang video na ipinakita ko, sinasabi ngayon na wala pang naimbestigahan. Paano namin masasabi na kayo ay sincere dyan sa sinasabi ninyo? Pag ano eh. Nako. Halimbawa, nakikita ko, may Ito. mga insertion. Kawawa din ko kasi si DPWH Secretary Manny Bono. Oo. For example, yung isang Siya yung ginugulpe. Siya ang ginugulpi. Pero tinatakot din siya ng mga congressman. Yun na nga yun. Yun ang ibig sabihin. Na ano siya eh. Naharas. Pinapahirapan siya. Hindi, at saka yung mga Pinupuya talaga yan. Hindi pa uwi. Oo. Oh. Yan doon sa ano. Tingnan ninyo ha. Halimbawa, yung isang congressman. Pinuputakte yan. Pinuputakte. Ika nga. Oo. Ito palagi sasabi ng congressman, wala naman kaming pakialam doon sa project implementation Kami ay tiga request lamang. 'Di ba nung mga hinihingi ng aming constituents, susulat kami ngayon sa DPWH at kung pagbibigyan salamat. 'Di ba? But in truth, alam naman natin, for example, isang congressman nagtayo ng mga infrastructure niya dyan sa mga bangketa. 'Di ba? Ng Maynila. Ayan, 19 million. Sino yan mga kababayan? Comment yun dyan. Sino yung kongresistang nagtayo ng barangay hall sa bangketa? Comment yun nga Nagtayo dyan. ng mga infrastructure niya dyan sa mga bangketa. 'Di ba? Ng Maynila. Ayan, 19 million, 20 million, etc. ginastos, ano? Giniba. Ngayon tanong ko, Mr. Congressman, sino mananagot dyan? Ituturo nyo na naman yung DPWH. Wala naman kami kinalaman dyan DPWH, kayo naman, sigurado ako may mga sulat yan. Ilabas nyo yung sulat. Hindi, tsaka hindi. Ang ginagawa dyan, wala kaming pakialam, etc. Oh. Pero pagdating na tatawagan na yan. Hindi, alam naman natin Yung akin dito, kontrolado nyo yung DE Hindi si Dick Engineer, siya nag-award Nabubulahan pa ba tayo? Pero ito nakakainis lang kasi ang dami, parang aabot yata sa 50 million pesos. Mr. Secretary, ano ba yan? Kunyari, ginawa, mali, giniba, sayang yung pera ng tao. Sino mananagot? Kagaya niyan. Ipinakita ba sa inyo yung tungkol sa ano? Sa Cavite, ang laki ng flood control budget. Oh. Naku, hindi sinagot mga kababayan. In-insert mo Nag-insert naman itong isa ng Pero anyway, stop muna natin dyan. I think kilala. Comment nyo nga dyan mga kababayan kung sino yan. I think kilala nating lahat nga Kung sino yang kongresista nag-insert ng proyekto, nagkaroon ng infrastructure at dyan nagpatayo sa bangketa ng Maynila. I think kilala natin yan. At yan nga, unang katanungan natin mga kababayan, is pa dito si Congressman Jewel Chua mga kababayan sa mga nananakot dito kay Secretary Binoan. Comment kayo dyan. Ako, honestly, hindi ko masagot yan ngayon mga kababayan, pero ito lang katanungan ko bago natin tapusin kung natatandaan ninyo, balikan ninyo yung briefing doon sa Congress. At nandoon ang secretary ng DPWH. Di ba ang daming kongresista? Kung napapansin ninyo, ang daming present na kongresista mga kababayan. Hindi na nga makasya-kasya sa loob ng kwarto. Bakit kaya? Bakit kaya nandun sila? Sa tingin nyo, ano kaya? Gusto lang kaya silang magtanong? Gusto lang kaya nilang magtanong? Gusto lang kaya nilang makakuha ng impormasyon? Ano kaya? Bakit nandun sila sa loob ng kwarto? Na kung saan nandun ang sekretary ng DPWH. At may isa pa doon mga kababayan may patanong na sa DPWH kung patungkol doon sa post ng isang vlogger kung totoo nga ba or hindi. Ayan comment kayo dyan kasi iba nakikita ko doon mga kababayan kung bakit ang dami nilang umattend doon sa briefing na yun.
Naku, comment nyo dyan mga kababayan kung ano nakikita. Kasi, anyway, again, yung pinag-usapan natin dito ha, balikan natin. Summarize natin bago natin tapusin. Una, ang issue nga dito sa flood control project sa mga insertions, yet pinirmahan ni PBBM at the same time ni-release pa ng DBM. Okay, so yan yung issue nakikita. Ako nakikita ko honestly mga kababayan na hindi lang ito matatapos sa Congress. May involvement nga dito yung executive kahit hindi pa nila aminin. Imagine niyo yan ha. Alam mong hindi karapat-dapat na proyekto yet pinarelease mo yung pera. Okay? And yet ngayon, yung araw na ito, si PBBM, siya mismo nire-require pa yung taong bayan na magsumbong at base doon sa sumbong ng taong bayan, dyan pa sila mag-iimbestiga. Comment dyan mga kabayan, ano masasabi nyo dito? So dito na po muna tayo, pakilike po ang share ng videos natin, then pakisubscribe din po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at kanang araw sa inyo.